Oo. Nakabilad ang binti? Mainit ho eh. Si Laika is one of the most beautiful faces ng industry. Nakarating sa Showbiz Central ang balitang muling isinugod ang aktres na si Laika Ugarte sa ospital matapos di umano ito muling magtangkang magpakamatay. Nakailang kayong attempt? Hindi ko na mabilang. Dati siyang first runner-up ng Mutya ng Pilipinas at minsan na rin kinilala bilang pinakamagandang babae sa bansa. Ngayong hapon, alamin natin ang tunay na buhay ng former beauty queen at dating sexy star na si Laika Ugarte. Siya ang first runner-up sa Mutya ng Pilipinas beauty pageant noong 1983. Kinilala rin siya bilang most beautiful girl in the Philippines ng taong ding iyon. I could say na she was a beauty. Maganda siya, matangkad, long-legged. She is classy. Kasi magdamit, magsalita, she will talk to you. Hindi yung tipong cheap. Pagpasok ng taong 1984, pinasok naman niya ang pag-aartista. Ay! O Ninong! Ang Ninang baka makita kayo. Wala, nagpunta sa bayan kasama ni Esther na Malengke. Si Laika is one of the most beautiful faces ng industry. Tapos sa pag-aartista, ang mga materials niya, hindi yung mga, hindi ko siya matatawag na bold star, kundi sexy actress lang. Nakarating sa Showbiz Central ang balitang muling isinugod ang aktres na si Laika Ugarte sa ospital matapos di umano ito muling magtangkang magpakamatay. Pero sa kabila ng mga tagumpay sa buhay, ano nga ba ang nagtulak sa kanya para magtangkang magpakamatay? Makalipas ang 5 taon mula nang magtangka siyang magpakamatay, kinamusta ko si Laika Ugarte. Dito sa Las Piñas, kasalukuyan siyang naninirahan. Hi! Hello! Good afternoon, Laika. Balita ko, call center ka. Nakatulog ka na ba sa kakahintay? Hindi pa. Sanay na sa schedule, sa grind. Hello, Silvia. Hello. Sanay na. Kaya pa bang interviewin ang tunay na Kaya pa. buhay? Basta ikaw, kaya pa. Kahit walang tulog? Kahit walang Sige. tulog, halika pa. Thank you very much. Hello. Siya si Rydell Stone o mas nakilala noon bilang si Laika Ugarte. Pilipina ang kanyang ina at British naman ang kanyang ama. Your biological father Yes. is from England. Pero bakit ho laki sa stepfather si Laika? 2.5 years old pa lang ako, naghiwalay ng mommy at daddy ko. And then, nag-asawa siya uli. Kaya doon ako lumaki sa stepfather ko. Anong pangarap niyo ng bata kayo? Maging artista. Sa pag-abot ng kanyang pangarap, ang naging stepping stone ni Laika, ika nga, ang pagmumodelo. Actually, gusto kong maging artista, pero never ko siyang naging goal. Actually, ang naging goal ko pa maging beauty queen. Merong isang competition sa school, yung Miss Sumulong, prinisent yung Miss Antipolo. Ang judges nun, si Rene Salud, si George Felix Velarde. Pagkatapos nun, doon na nag-umpisa. 15 taong gulang pa lang daw noon si Laika nang magsimula siyang magmodelo para sa fashion designer na si Rene Salud. Siya rin daw ang nagtulak kay Laika na sumali sa mga beauty pageant. Ano pakiramdam ng maging isang beauty queen? Masarap. Masarap, syempre. Lalo na nung nanalo ako ng Most Beautiful Girl. Kasi nung time na yun, at least na-represent ko yung country. Bakit naman ho nagdesisyon kayong pasukin ang show business? Kasi alam mo naman, parang sunod-sunod na yan eh. Di ba, mag-umpisa kang model, tapos magiging beauty contestant, winner. Tapos, inoferan lang ako ni Natalie Palangka. Si Natalie Palangka, yung manager ni Gloria Diaz noon. Tanong na ni Danny sa akin, marunong ka bang umarte? Sabi ko, siguro po. O sige, shooting tayo bukas. Unang lumabas si Laika sa sexy comedy film na may lamok sa loob ng kulambo taong 1984. Matutulog ka na ganyan? Oo. Nakabilad ang binti? Mainit ho eh. Sexy film na ho ba agad? Well, siguro nung era na yon pwede mo siyang tawaging sexy kasi maiiksi yung suot ko, naka-shorts. Yung wala namang rason mong naka-bathing suit ka sa bahay. Kasi ano siya, comedy. Yes. Na tungkol sa isang lalaki na sobrang hilig ng babae. Bakit ho? Pwede ba makihimlay? Ano hong maghihimlay? Matutulog ako sa iyo. She has very good materials like sex comedy. Diyan siya sumikat, yung comedy na nagpapasexy. Kaya kahit sabihin mo nagpa-sexy si Laika, I would still say
wholesome pa rin yung ginawa niya kasi pang general patronage. Nang taong iyon, nakasama rin si Laika sa pelikulang May Daga sa Labas ng Lungga. Ay, Calabarzon San Pedro, ano ginagawa niyo dito? When you build up a star, nakikita mong potential. Mahusay din ang PR ni Laika sa mga movie writers. At sunod-sunod na nga ang dating ng mga proyekto kay Laika, gaya ng pelikulang Lalakwe, Turuang Apoy, at Buboy Tibayan, Tigre ng Cavite. Pagka tinatawag kayong sexy star noon, you don't get offended. Yes, pag tinawag akong bold star, medyo naaapektuhan ako because alam ko kung ano yung bold star na konsepto ngayon. Yeah. Sexy, yes, because sa akin, being a sexy star is, ibig sabihin sexy ka. Yes. Diba? Pag bold star ka, ibig sabihin nagbo-bold ka. Yun yung difference nung sa akin. Ganito talaga to, walang pantalon. Tama yan. Presko, hindi ka makakaroon ng buwang araw. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan noon, bigla raw nagpasya si Laika na talikuran ang showbiz. Bakit ito tumigil? Ba't hindi nasundan? Pumunta ako sa Amerika. Why? It was because of a relationship. Sumunod ako sa isang tao na na-inlove ako. So, iniwanan lahat. Tapos pagdating doon, na-realize ko na hindi naman pala, it's not all about love. I believe she has depression at that moment because her career wasn't doing good and to go from the States back here, it's not easy. Sa aming pagbabalik, Hindi ako mamatay-matay. Ano ba? Sabi kong ganun, there must be a Ilang reason. kayong attempt? Hindi ko na mabilang. Ako gusto ng kanta. makalipas ang 11 taong pamamalagi sa Amerika, nagbalik Pilipinas si Laika Ugarte. Yes! Yes, you know, I've argued with him a lot. Dahil naging mailap ang mga proyekto para kay Laika, kinailangan niyang dumiskarte sa ibang paraan para itaguyod ang 4 niyang mga anak. At sa tulong ng isang kaibigan, nakapagtrabaho si Laika bilang Head of Operations sa isang sikat na mall sa Pilipinas. Mabilis din kayo magdesisyon, ha? Oo, kasi pero ang base ng desisyon ko, kailangan ko maging mabilis. Kailangan kong anuhin yung stability. Kasi meron akong 4 na pinalalaki. Kasi Yes. remember, divorced na ako, so mag-isa ako magpapalaki ng 4 na bata. So kailangan ko isipin na ito, stable. Nag-umpisa ako, manager lang ako. Ayun na naman, porsige, hard work, 6 months after, promoted ako as the head of operations ng SM Cinema Nationwide. Wala akong masasabi. Kasi si mommy talagang, ano siya, pagkayod-kayod, pagtrabaho-trabaho. Lahat naman ng kailangan namin, she always provided. Larawan si Laika ng pagiging maabilidad at matatag sa buhay. Pero aminado siya na pagdating sa aspeto ng pag-ibig, madali raw siyang bumigay. You give up everything, you're blinded. Ganon. Pumunta nga ako, di mo, iniwanan ko Oo nga. yung career ko dahil sa love, di ba? Hunghang. Dahil sa mga kabiguan sa pag-ibig, alam niyo bang ilang beses na palang nagtangka si Laika na magpakamatay? Hindi ako mamatay-matay. Ano ba? Sabi kong ganun, there must be a reason. Ilang kayong attempt? Hindi ko na mabilang. Hindi ko na Ganon? mabilang. Oo, pero the biggest or the worst one was uminom ako ng I think 125,000 milligrams of different medicines. Tapos na ambulance ako sa Makati Med. Halos patay na ako actually. Dialysis para lang malinis yung blood ko. Tapos nasa ICU ako ng 3 days na ako magising-gising. Paano kayo nakarecover? Hindi pa ako natapos doon. Yun yung pinakamasama, pero hinanapan ko pa sa ko, hindi nag-work to. Ito naman, Clorox, Baygon, lahat. You know, I just wanted to, I was depressed. Tuwing gigising ako, wala akong rasong mabuhay. Paano yung mga nakalipas nyo? How did you recover? Wala, hindi ko na iniisip. Ganun naman ako eh. Kahit yung lahat ng past ko na masakit siya at that time. Pagka nag-bounce back ako, hindi ko na matandaan kung ba't siya masakit. Hindi ko na alam, ba't ako nagpakamatay? Hindi ko na alam kung bakit.
Sa ngayon, abala si Laika sa kanyang bagong career bilang isang call center agent. So yung first step na mag-apply sa call center, it changed your life. It parang you bounce back Oo. after that. Pero marami akong tinanggap nung bumalik ako sa call center. Di ba sabi ko nga sa'yo, nanggaling na ako sa strip eh. So nag-uumpisa ako. Umpisa ka na naman by living simple, by living with the basics. Sa trabahong ito, natagpuan din daw ni Laika ang bagong nagpapatibok sa kanyang puso. Patunay lang na kahit ilang beses na siyang nabigo, hindi pa rin daw takot si Laika na umibig muli. As a partner, palagi ko sinasabi, she is really an amazing person. Si Laika yung taong misunderstood by lots. Kasi akala nila snob. Funny siyang tao, she loves life. Gusto lang niya masaya. Hindi siya mahirap pakibagayan. Bukod sa pagiging call center agent, may negosyo rin daw si Laika at ang kanyang partner na si Chi. Gumagawa ho kami ng tapa, tosino, longganisa, bagoong, embutido, tapos mga desserts in a bottle. Fiesta? Oo. Kasi sa call center, ang mga empleyado, mahilig sila dun sa mabilis lutuin. Yes. So, may market na. Ang buhay hindi raw nasusukat sa dami ng pagkakadapa, kundi sa mga aral na natututunan natin sa mga ito. Ito ang pinatunayan ni Laika Ugarte na hanggat tayo'y humihinga, may pagkakataon tayong itama ang ating mga pagkakamali. Anong aral ng tunay na buhay ni Laika Ugarte? Pag nadapa ka, tayo lang ng tayo. Kasi pakikita sa'yo bubuksan yung bintana. Konting-konti man siya, konting liwanag, pero makikita mo yung liwanag na yon. Tagal din kami nagsama, pero gusto ko siyang makasama sa serye na drama, tapos pareho kaming kontrabida. Yung best friend ko, si Princess Ponsalan.